Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang Tipon-Tipan sa PIA. Ngayong araw na ito mga kaibigan ay isang mahalagang pag-uusapan na naman po ang hatid namin po sa inyong lahat. At kasama natin ang Regional Director ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ng Region 2 o LTFRB sa Region 2. At ngayon makiki-update tayo kung meron nga bang mga bagong polisiya at bagong programa para sa ating transport sector. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Eslicas. Makinig po kayo hanggang sa loob ng isang oras na talakayan at balitaktakan dito lamang sa ating palatuntunan. At syempre, bigyan natin ng oras muna na bumati ang ating bisita, si Regional Director Hausyan. Magandang umaga, sir, at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon. Magandang umaga din, Oliver. At magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa radio and TV program Tipon-Tipan sa PIA. Thank you very much. Yan po si Director Rodolfo Hausyan. At syempre sa atin pong mga kasamahan ngayong umaga, bigyang daan natin si kasamang Jenny Bakiran. Good morning, sir. At nais ko pong ipakilala yung ating mga kasamahan sa media. Sa aking tabi si Mr. Benji Deiro ng PIA. And of course, ang walang kupa si Mamidig na Pagulayan ng DCTG. Yours truly po, Jenny Bakiran from PIA. At ang ating cameraman si kasamang Tons. At sa technical side, si kasamang Alvin De Los Santos. Good morning, sir, at welcome po sa ating programa. Okay, siguro maya-maya mga kaibigan ay makakarating din ang ating iba pang mga kasabahang mga media at medyo meron tayong kasabayan ngayong oras na to, ano, ang press conference din ng Cagayan Electric Cooperative 1 hinggil po doon sa kanilang sinasabing biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Makiki-update din tayo sa kanila mamaya dyan. And of course, makakasama din natin sa ating pong iba't ibang telebisyon ang ating mga kasamahan sa RBC. Nandiyan si kasamang Elon at Chubby Tabalanza, at sa Clearview andyan si kasamang Marshall Bakiran, Kenneth Yudao at si kasamang JR Sinigyan. And of course, si kasamang Alvin De Los Santos at si kasamang Tony Guyagoy dito sa ating studio, at sa kabila si kasamang Letlet Taliping at si kasamang Manny Tabalanza, I guess, o kaya kung sino man ang nasa transmitter site ngayon ng ating pong DWPE Radyo ng Bayan. Unang-una, sir, ano, nitong nakaraang taon, napakaraming pagbabago sa atin pong transport sector na ipinatupad ng LTFRB. Una, naging controversial man, pero sa saluduhan ko, ano, ang ating Regional Director, dahil matagumpay at ngayon ina-appreciate ng taong bayan yung pong inyo pong pagpapapintura sa lahat ng van service utilities natin ng puti. Noon kasi, Director, alam natin yan na maraming umayaw dahil malaki daw ang gastos nila. At pero ngayon napakaganda na. Meron po bang ibang or bagong polisiya ngayon na ipinapatupad ang ating pong LTFRB sa ating pong transport group sa Region 2, Director Hausyan? Opo, nung una po ako ma-assign dito 2 years ago, napansin ko nga po na yung mga public utility vans natin ay multicolored. Hindi mo na malaman kung sila ay for hire o private eh. So yung una po naging step natin doon, ipatupad yung all-white color scheme ng mga vans na hindi na ipatupad noon nung before I was here. Una po nga noon, mayroong resistance yung ating mga operators, pero po nakipag-cooperate din po sila. At nakita po naman natin yung resulta maganda naman pong tingnan na yung lahat ng public utility vans ay all white at saka may markings as public utility vehicles. Madali na po silang ma-identify at madali na rin po no, malaman natin kung alin yung kolorum, alin yung hindi. Sa ngayon po, ang sinunod natin ipatupad, yung uniform naman ng ating mga drivers. So mapapansin po ninyo ngayon na hinuhuli ng LTFRB yung mga drivers na hindi nakasuot o hindi in proper uniform. So one time kasi nung dito ako sa Tugigaraw, may nasundan kaming van Alam mo po ang suot niya ng driver, nakasando lang po siya So parang napakasagwa tingnan, ikaw nag-drive ng public utility vehicles na ganun ang suot mo.
So Okay. pinapatupad po namin ngayon yung dapat yung driver ng public utility vehicles ay naka-uniform. Sa mga vans po, ang kulay ng suot nila ay green. Green t-shirt with collar. Sa mga jeep po naman, light blue with collar din po yan. Sa mga buses ay colored white po. Except kung sa mga truck for hire, maroon ang dapat po isuot nila. Sa mga buses po, although prescribed namin ay white, kung ang company nila ay may sariling uniform din, pwede na po yan. So yun po ang pinapatupad natin ngayon para magandang tingnan ng ating public utility vehicles, may color scheme na, at saka yung mga driver din ay naka-uniform na rin po. Okay. Thank you for that, Director. Bago natin pagpatuloy ang ating talakayan, let's welcome si kasamang Munding Pancha ng DWIZ at FBN-DZCV at si kasamang TJ Tudao ng FBN-DZCV at GMA 7. And of course, sa DWPE Radyo ng Bayan, andito rin si kasamang Teresa Castillo Campos. Ayan, nagsidatingan din sila. So, ang pinag-usapan natin, unang katanungan kanina ay yung pinapatupad na all-white color scheme na naging matagumpay sa Region 2. At ngayon naman sinasabi ni Director na ang pinapatupad ngayong taon ay yung color scheme ng kanilang mga uniforme. Na kung saan sa van drivers ay color green na t-shirt or polo with collar. Sa jeep naman ay light blue. Sa bus ay white. Truck for hire, I guess maroon, sir? Maroon. And then yung, hindi ko nakuha yung isa, yung van for hire po ba yun? Green din sa kanila. Parehas doon sa, basta van, dapat green. Kahit van for hire po siya. Okay. Sa ating mga kasamahan, lalo na doon sa ating nagmamadali, pwede na kayo magtanong. Si kasamang TJ. Good morning, sir. Doon sa mga colorum, yan yung mga van pa, lalong-lalo po, na nagte-terminal po dito sa siyudad ng Tugigaraw. May information o kaya yung date monitoring nyo po dito? Yung bumibiyahe po? Nung una po akong na-assign dito, that was 2 years ago, isa rin po yan sa napansin ko dito, napakaraming koloron po dito sa Tugigaraw. Hindi nahuhuli. Kung magbiyahe sila, parang wala silang takot. Yes, na. So ang ginawa ko po noon, yung nag-iisang service vehicle ng LTFRB, ginawa ko pong patrol vehicle and we organized an enforcement team. Nag-iisa lang po yon. At naging consistent po kami sa aming operation sa paghuli ng mga kolorum. At naging matagumpay naman po kami despite na mga setbacks at mga difficulties na namin na-experience. At sa ngayon po, pag tanungin mo isang driver, pag nahuli ka ng ganitong ahensya, madadala mo pa sa pakiusapan. Pero pag nahuli ka ng LTFRB, talagang tutuluyan ka. So yan po ang naging perception ng ating mga drivers ngayon dahil naging consistent po tayo sa ating anti-colorum operations. Dati po, tambak po sila dyan sa Brickstone. Makikita mo yung mga colorum dyan. Pero ngayon makita mo, kasi personally, pinuntahan ko 3 weeks ago yung mga presidente nila dyan. Ayoko nang may makita pang nakapila dito na colorum. So mapapansin po nyo dito sa Tugigaraw, mangilan-ilan na lang po ang nagbibiyaheng kolorum. At proud naman po ako sa ating LTFRB enforcement team dahil bago ko po sila pinapalabas, I always see to it na meron silang gasolina, meron silang pagkain, at meron po silang pang-hotel. Kasi po kung basta mo lang yan bibitawan labas kayo, magde-deteriorate din yan as a kotong enforcers. Yes. Din. So, wala rin pagbabago tayong makukuha. And also, I always talk to them na nag-organize tayo ng enforcement team. Pag nalaman ko na meron ng tumatanggap sa inyo, bubuwagin ko na kayo. Kasi, so usually po, yun ang nire-remind ko sa kanila.
so far po ay maganda pa rin po ang performance ng ating mga enforcers sa LTFRB. Oo. Director, sino-sino yung bumubuo doon? Is it interagency or galing sa LTFRB? Sa LTFRB lang po, kami lang. Okay. So, tauhan po ninyo. Follow up lang, sir. Yes. Sa tingin nyo noon, mayroon pong protector mga ito, mga colorum vehicles? Sigurado po meron kasi hindi naman sila maglalakas loob na Yes. mag-operate kung wala. In fact, after 2 weeks na nag-operate kami, sa start kasi, battle shy pa yung mga enforcers natin, mga baguhan. So sinasamahan ko sila. After 2 weeks ng operation namin, meron na mga feelers na offer sa akin. Isang rota, 50,000 naman. Ganon kalaki ang Offer nila. offer nila. Pero tinanggihan po natin yan. So makikita nyo naman po ang resulta. Halos wala na pong kolorum dito sa sa Tugigaraw, except sa may mga malalayong lugar na meron pa rin po. Pero pinapasyalin din po yan ng LTFRB, yung nag-iisang team natin every now and then para mahuli po sila. Okay, sinasaluduhan ka namin sa inyo pong katabangan din, Director Rausian, kasi talagang noon naging problema yung colorum van na yan. Sa iba pang katanungan, si kasamang Dig na Pagulayan ng RPN. Yes, thank you very. Good morning po, Director. Itanong ko lang po kung ano po ang safer na sasakyan, yung po bang green plate or yung yellow plate? Yung green plate po kasi, yan po ay private. Private. So, hindi po dapat yung papasada. Dapat po sasakay tayo sa yellow plate dahil may prangkesa siya, meron siyang passenger accident insurance. At duman po yan sa mga inspection ng LTFRB. Pero nakapintura po sila ng puti, sir. Yung sasakyan, yung van po ay nakapintura ng puti. Pero green plate. Yun po ang naging yung pagpatupad po natin ng all-white policy nung LTFRB na kailangan yung mga vans puti na. Yung compliance 105%. Kasi pati mga kolorum nagpintura na rin ng puti. Sumunod din sila. Oo. So, Pero ang naka-green plate pa rin pero sila. naka-green plate Oo. pa. So, ang sasakyan po natin, yung naka-all Yellow white, plate. may markings, at saka po yellow plate. Kasi mostly po tinatawag nilang sibat. Yung mga naka-green plate, tinatawag po nilang sibat. Yun po ang nagkano sa madaling araw. Siguro po na siguro po sila yung Wala pong nagche-check ng ganong oras, sir. I-try po natin na madaling araw mag-operate din uli ang LTFRB. Yun yung sinasabi ng colorum, itong mga naka-white din sila, may markings din, pero naka-green plates sila. Okay. Nag-level up din kasi yung kolorum dati hindi sila puti. Ngayon nagputi na rin sila. Kasi wala silang maisakay, sir, kasi alam nila na ang public utility vans ay kulay white. Oo. Si kasamang Tere. Kasamang Gine, okay. Sir, regarding po dun sa uniform na binabanggit po ninyo kanina, napakaganda pong tignan ko pag yung mga driver, may tidy naman po sila, no? Pero napapansin ko lang, sir, kasi daily commuter po ako, saka lang po sila nagsusuot ng uniform nila pag malapit na po sila dito sa Tugigaraw. Pati yung Another sapatos nila. problem. Minsan nade-delay po kami kasi talagang kinukuha yung polo sa likod, sinusuot, pati po yung sapatos. So paano po natin maiiwasan yung ganun, Totoo po sir? yan. Nasaway pa rin sila. Totoo po yan Hindi ko rin, yan kasi, nung unang in-implement namin yan, sir, may uniform naman kami. Naka-roll doon sa sakyan nila, nakalagay. Hindi naman nakasuot. So, kiniklaim nila, may uniform naman kami. Pero the point is, dapat isusuot nila yon na uniform na yon. Ewan ko po, siguro medyo matatagalan pa tayo ng panahon para masanay sila na as a public utility vehicle driver, dapat professional Professional ang dating mo nila. Oo. Sa tingin ko po, baka mga ilang buwan pa, masasanay na rin po sila na mag-uniform na. Pero in fairness naman, sa aking pagbibiyahe, diyan sa downstream area, nung pumunta tayo ng Ballesteros, Apari, at saka saan pa ba yung ating napuntahan, naka-green naman sila. At tinanong nga natin yung isang driver, bakit po parang naka-green kayo ngayon? Required po ng LTFRB, sabi naman nila. So, siguro continuous info dissemination lamang para at least magising din sila. Next question, si kasamang Tere Campos, and then mamaya si kasamang Benji De Iro. Yeah, thank you kasama Oliver. Good
Good morning, sir. Natutuwa po kami no dahil unti-unti na institutionalize po natin yung mga ganitong pagbabago. Kahit pa paano po maganda na rin na tingnan. Tanungin ko naman po doon sa aspeto naman sir nitong mga nagka-cutting trip. Kung sila naman po ay, umbaga ito ba ating nasolusyonan na rin? At saka isa po ba sa nagka-cutting trip, ito kung akala ko nun sa Isabela lang yung pong kalahati ng katawan lumalabas na sanggaganyan, nag-aabang ng mga ng mga pasahero, at ang bilis-bilis nila. Alam niyo yon, talang dito lang talaga sa Cagayan ko nakikita at Isabela yung mga ganun po na habang mabilis na tumatakbo, kalahati ng katawan nakalabas. Dito nga rin po ako nakakita ng ng mga UV Express na merong konduktor Yes po. Dito oo. lang sa Region 2. Okay. Pero tinatanong ko naman sila, yung mga operators namin, dati daw naman, wala silang mga konduktor. Parang meron yatang parang nangyari yata para mas mabilis na makasakay sila ng mga pasahero na may mga baggages. Opo, oo. Kaya nag-employ na sila ng mga konduktor. So, Tsaka minsan agawan, director, Oo. ng pasahero. Kaya kung wala kang konduktor, kawawa ka kasi bababa ka, ikaw mismo yung makikipag-agawan, parang gano'n. At although magbubuhat pinag-uusapan ng din namin yan ng mga transport leaders natin, parang gusto nilang tanggalin nga yung mga conductors nila. Although naawa naman sila dahil kahit pa paano, Oo. kikita rin yung Yes. Pero oo, ibabalance oo. natin Trabaho yung- din po yun para sa babalance pamilya. din po natin yung trabaho at saka security din o safety ng ating ng pasahero. Yung cutting trip po, nung unang dumating ako dito, ang problema nga yung from Tuguegarao to Santiago, pagdating ng Ilagan, itatransfer ka na. Kinausap ko na rin po yung mga transport leaders natin sa mga associations na yan. Nagkakaroon daw lang po sila ng problema kung hindi maganda yung pakiusap ng driver sa pasahero. Na parang bastos ba na para bang baggage ka lang lipat ka na doon Diba? Pero kung sa side naman nila, kung iintindi naman natin, although bawal nga, no? Kung isa o dalawa na lang yung pasahero, very impractical na idediretso pa doon sa Santiago. Malulugi po sila. Although bawal po yon. Pero ang nagkakaroon lang ng problema kung hindi maganda yung pakiusap ng driver doon sa pasahero na, ma'am, pwede po ba hanggang dito lang kami kasi dadalaw na lang pa kayo, ilipat na lang kayo doon sa sasakyan na kapila sa papuntang Santiago. Although in-emphasize ko po na bawal po yung trip cutting under sa rules and regulations ng LTFRB. Pero there is also the human side na i-consider natin. Pero so far po, for the last year, nung last year na ito, sa hotline number namin o kaya letters o complaints, wala po kaming natatanggap ng reklamo tungkol sa trip cutting. So I was assuming na siguro nabawasan na yung, o kaya maganda na yung pakiusap ng ating mga driver doon sa mga pasaherong ililipat. Although bawal pa rin po yun. Okay, Sige, kasama sir. ka rin? Oo, pero hindi kasi may deception din kasi doon dahil nakalagay sa karatol nila that kala mo diretso Santiago, pero pagdating ng Ilagan, pagta-transferin ka. So, yun lang po sana dapat clear na ibibilangin mo na siguro niya, o ilan ba Santiago, hindi na kami didiretso, mga ganun. Sa may mga complaints po yan, yung hotline number po natin, 078-373-0033. I-text nyo lang po yung number na yan at actionan po yan ng ating mga enforcers. Okay. Si kasamang Benji. Yeah, dun sa kagustuhan, sir, ng gobyerno na kahit papano to also improve the transport system of this country to be at par, if not, medyo ma-improve yung situation natin. Now-observe kasi natin, of course, as far as Isabela and Cagayan is concerned, yung mga van na ito, yung talagang ito yung mga lumang-luma na van. Yung ang babaho na ng van, yung napunit-punit na yung mga upuan. Pag malakas ang ulan, isasara mo, wala na, tumutulo na, mga ganun. So,
Anong concern? May plano ba tayo na kahit papaano yung standard na yon naman? Opo, nang kumuha po sila ng prangkesa, alam nila na ang validity ng ang sasakyan nila ay merong number of years lang na dapat tumakbo. Sa ating mga UV Express, dapat 13 years lang from date of initial registration dito sa Pilipinas. Karamihan po ng mga UV Express natin, yung mga Hyundai Grace, ay mga 1996 model, 1997. Pero nung una po silang narehistro sa Pilipinas ay 2001, 2002. So next year po, dahil 13 years na ang binibigay sa kanila, next year po, marami na pong mapi-phase out na mga UV Express. At sila po'y hindi na uli i-confirm ng LTFRB for registration as UV Express. Kailangan po palitan na nila ng bagong modelong unit. Okay. Yes, Okay. follow up. Kasi sa ngayon, Sir Iskon, nakakatuwa nga kasi sabi natin karamihan sa kanila hindi na aircon. Con air na lang. Di ba? Mostly. And then at the same time, they have to improve, kaya sa mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon na mga van operators or drivers, they have to improve this kasi if not, babalik na naman yung patronage ng taong bayan sa buses din. Because ang van, lahat tayo sumasakay sa van, no? Pero napansin nyo yung comfort. Yung comfort nyo na grabe yung distance ng paa mo sa upuan na parang ginagawa kang sardinas doon, na kahit puno na, sabi na, oh, isa pa, pwede pa, kahit na hindi na. So yung good for 4 na sinasabi nila, dalawang sumakay matataba. O good for 2 lang. Yes, sa likod pa is grabe. Yes, oo. And then, sir, suggestion din, I hope these drivers din, yung mabigyan talaga ng seminar na yung to be courteous. Kasi ko naman ito medyo ibang dating nila. As if, of course, may mga pasahero din na papunta ng Apari, tapos dumaan sa Gataran, kunin ko muna yung ganito, hintay lang bibili ng tinapay, kung ano-ano, tapos abutin ka ng ilang oras, ganun. Nakala mo sa kanilang van. So sa mga pasahero, nakala nyo sa inyo ang van, bumili na kayo ng sarili nyong van para hindi naman ma-perwisyo yung ibang pasahero. Speaking of drivers po, dito po sa Region 2 sa LTFRB, nag-establish po tayo ng Drivers Academy. Ito po ay nag-offer ng refresher course for public utility vehicles. Dito lang po yan unang ginawa sa LTFRB Region 2. Nag-benchmark na po yung sa atin, yung LTFRB Region 1. Tinignan nila kung how we operate the Drivers Academy at nagtayo na rin sila sa LTFRB Region 1. Yung Region 1-5 po, 3 weeks ago, nag-start na rin sila ng kanilang LTFRB Drivers Academy. Yung mga modules po natin, yung mga training materials, hiningi nila at nagtayo na rin po sila ng Drivers Academy. So ako po natutuwa din na dito nag-start sa atin sa Region 2 itong LTFRB Drivers Academy. Yes, ma'am. Bakit po tayo nagtayo ng LTFRB Drivers Academy? Sa data po kasi ng aksidente, 92% ay human error. 5% lang ang vehicle defect. 3% lang ang highway defect. So nag-concentrate po tayo dun sa 92% sa driver error. Kasi